Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol dito sa event. Big event mga kakimpaw na dinadaluhan po ng mga artista and inaantay din po ng mga Kimpawlandia, sina Kim and Paolo. Kaya naman alamin po natin to at pag-usapan. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! Anyway, dumako naman tayo ngayon at simulan na ang atin pong talakayan para po sa gabing ito. At unahin na po natin na pag-usapan ang comment na napili nating basahin for tonight. So mula po ito kay Miss Edita na doon sa Magandang Gabi. Sabi niya rito, good evening Dara, hello sa lahat. Pwede magtanong, saan ba ang Kimpaw? Hindi pa nagpakita sa Showtime si Kimi ilang araw na. Si Pao naging kasado saan? May event siya? Regarding sa pagtulong, hindi pinilit si Jong. Kung gusto niya tumulong, depende sa kanya yan. Bakit binigyan nila ng issue? Hay nako, mga bashers, walang makitang mabuti. Maging pangit. Ano ba yan? Jesus Christ, hayaan nyo na lang. Kasi yung mga ugok na yan ay lalong lumalait sa mga artistang sikat. Si Lord na ang bahala sa kanila. Ang masasabi lang namin, basta Kimpaw sapat na, masaya kami, kilig to the max, overload. Okay, hindi na natin sasagutin, Ma'am Edita, na doon sa inyong katanungan tungkol sa nasaan si Kimi and Paolo, no? Alam niyo naman na siguro by now. Kasi nung nakaraan pa ito mga kakimpaw, pagpunta po ng Taiwan ni Paolo Avellino, kaya hindi pa nagpakita si Kimi sa Showtime. So wala pa mang kumpirmasyon mula kay Kim na nasa Taiwan din siya, pero missing in action nga po siya sa Showtime, kaya ano pa ba naman pong iisipin nating lahat, di ba mga kakimpaw? Anyway, ang pag-usapan natin ay yung patungkol nga po kay Kuya Chong. Nako, wala naman po talagang makikitang mabuti ang mga bashers pagdating kay Kim. Tulad niyan, gumawa na nga ng kabutihan si Kimi na batikos pa. Bakit kaya hindi na lang sila ang tumulong, no? Hindi yung panay sila ngaw-ngaw. Tumulong na yung tao, batikos pa sila ng batikos. And parang hindi naman sila nanonood ng Showtime para hindi malaman na ganyan talaga sila. Lagi naman po silang ganyan mga kakimpaw. Para po silang laging bago. So may mabash lang talaga sila kay Kim. Wala po silang nakikitang maganda at kabutihan, kundi puro butas na lamang po. Pilit na pinapalaki ang mga bagay-bagay. Masyadong seryoso sa buhay. Ay nako, bala kayo dyan. Bilis kayong tatanda. Sige kayo. Charot lang. And pati nga po itong pagtulong din ni Kimi sa Jensen, di rin po ligtas sa mga bashers Gumagawa pa rin po sila ng issue. Anyway, sabi dito, they walk in silence but serve with a big heart. This exactly why God's blessings always pour into their lives. Diba? Ito yung laging binabash pero napaka-generous. Hashtag Chinita Princess. Nako, check na check kayo dyan. Totoo mga kakimpaw. Laging binabatikos pero napakalaki pa rin ang puso ni Kimi para po sa kanila, na napaka-generous pa rin sa kabila po ng mga pangbabatikos na ginagawa po sa kanya. Well, about sa mga blessings nga ni Chinita Princess, si Kim kasi talagang tahimik po yan na gumagawa po ng kabutihan. Bukal pa sa kanyang kalooban mga kakimpa, walang hinihingi pong kapalit. Pero sa lahat ng mga kabutihan na yon ni Chinita Princess, na tahimik po niyang ginagawa para makatulong sa ating mga kababayan, may balik at balik po talaga yan mga kakimpaw, mula po sa taas na blessings. Kumbaga kaya si Kim tahimik lang,
sa paggumagawa ng kabutihan, and talagang gumagawa ng paraan si Kimi. Tulad na lamang kahit ibenta pa niya kanyang mga damit, lumang damit, para lamang po makatulong sa ating mga kababayan. Ginagawa po ni Chinita Princess, 'di ba mga kakimpaw? Nakikita po yan ng Diyos. And kahit po yung nasa puso nyo, nakikita ng Diyos yan. Kaya naman, alam niya kung sino talagang kanyang ibibless mga kakimpaw. Meron kasing iba na pakitang tao lang sa pagbibigay ng tulong mga kakipi. Alam niyo yun, meron pong hidden agenda. So nakikita naman po ng Diyos ay yung nasa puso mo. Kaya kahit na magpakitang tao ka dyan, may balik rin sa iyo na karma. Sabi nga po dito, humble si Kimi. Si Melay ang post, nagsalita, pero si Kim tahimik. Ayaw niya pero hindi mapigilan. Best friends niya si Melay. Magpapasalamat. Super bait, Kimi. Kaya very proud ako kay Kim. Kahit noon pa man, marami na si Kim tinutulungan. Every May sakuna, isa si Kim sa mga artista. May pagmamahal sa mga tao. Kung minsan isa ako sa nasasaktan dahil kung makapanglait sila kay Kim, sobra. Wala namang ambag, taong bayan na puro panlalait. Kayabangan ang mayroon sila, pero binibless lagi si Kim ni God. Kahit ano pa ang ibang bash nila, matatag siya, tahimik lang siya. Kumakapit lang siya kay God na maging matatag sa buhay. 'Di ba? True, mga kakimpaw, super humble talaga ni Kimi. Hindi naman talaga mapipigilan mga kakimpaw na may magpapasalamat at magpapasalamat. So, yung mga balita, nagmumula po talaga sa mga tinutulungan ni Chinita Princess. Si Kim tahimik lang po talaga siya na tumutulong, kumukusa, mga kakimpaw. Napakabilis pang umaksyon. Anyway, dumako naman nga tayo ngayon dito sa mga kaganapan sa buhay ni Paula Avellino and Kim Chiu. Well, sa totoo lang, ngayong Independence Day, panay pong abang ng mga Kim Paulansya sa latest update nila Kim and Paulo. Pero mukhang puro throwbacks and promotion po ang mga post ng Kim Pao. Super tahimik po talaga sila, walang nilalapag na latest update talaga, as in kahit pa coffee man lang o kung nasaan sila ngayon, wala. Kaya naman sa pantaha po ng Kim Paulansya na malamang ngayong Independence Day sinamahan ni Paula Avellino si Kim, magkasama sila ngayon kung saan man mga kakimpaw. Basta magkasama sila ngayon, movie marathon, ano ba na pwede nilang gawin mga kakimpaw. Basta kapag ganyan po, katahimik, nakakabingi ang katahimikan, malamang magkasama sila. And speaking of magkasama, dito po kaya sa The Mega Ball, magkasama rin ang Kim Pao. So ito nga po ang latest event ngayon, June 12, 2026. So, eto nga po ang update mga kakimpaw. Luxury Experience meets Filipino Creativity. Ayan, ito po ay partner ng Bingo Plus mga kakimpaw. So, since partner nga ng Bingo Plus, inaasahan na darating po si Chinita Princess. Sa ngayon, marami na pong mga artista kung nakikita mga kakimpaw na dumalo. Nandun si Alden, si Barbie, si Kaylin, marami pang iba mga kakimpaw, pero wala pa po akong nakikita na Paula Avellino and Chinita Princess. Pero inaabangan ko yan mga kakimpaw since partner nga po nito, kapartner nga po nito ang Bingo Plus. Bilang representante man lang, di ba? Si Chinita Princess. Tapos plus one niya, si Paulo Avellino. Ayan na. So, palagay ninyo mga kakimpaw. Nandito kaya ang ating Kimi. Kung wala naman, mga kakimpaw, okay lang din naman. Magbebe time na lang silang dalawa ni Paulo Avellino ngayong holiday, mga kakimpaw. Basta sulitin na lamang nila, mga kakimpaw, bawat sandaling sila po ay free. Sapagkat panigsimula ng Kopino, magiging busy na po ulit sila. Actually, busy talaga ang Kimpaw
kahit di pa po mag-start ang Coffee, no? Kasi may mga events si Paolo and si Kim, may endorsement si Kim, di ba mga kakimpaw? Pero sana dito sa Mega Ball, makita po natin silang dalawa. Wala lang, gusto ko lang makita ang power couple, di ba mga kakimpaw? Ang kanilang malupitan na OOTD. Pangmalakasan mga kakimpaw, nakasuotan. Apak. Katulad na lamang nito pong sa suot ni Chinita Princess sa Bingo Plus, 'di ba? Nitong nakaraan, bongga mga kakimpaw. Kaya naman excited din ako na ang kimpaw po ay sabay magka-date dito sa Mega Ball na to 2026. So sino po dito ang mga nag-aantay? Tapos sa mamaya, pala sila, no? Pang last, mga kakimpaw. Uy, grabehan. So, kayo guys, anong inyong masisay patungkol dito? Comment ka lang po kayo dyan sa baba. And hanggang dito lang po muna ang aking balita, no? Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. And kita-kasa lang po tayo muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat. Ikat po palagi, mga kakimpaw.